Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong bayani, ano ba? Bayani ba ng mga DDS ito? Bayani or tawag dito, sikat. Ha? Sikat para ho sa grupo ho ng mga DDS. Mga DD-shit or DD-list. Itong ating pangalawang Pangulo ho ng Republika ng Pilipinas. Walang iba, VP Inday Sara Duterte. Palakpakan natin. Palakpakan natin bago natin banatan. Okay to mga kababayan, mga kanalis, kasi kung matatandaan ninyo, no, kung ibabalik ho natin lahat ho ng mga pangyayari bago ho mangyari itong mga impeachment, no, itong mga nakarang impeachment ay pinaldin ho kay VP Inday Sara Duterte noong nakaraang taon. Ano pa? Bago ho nag-resign ito hong si VP Inday Sara Duterte, dyan ho sa DepEd nung 2024. Ano? Tama, 2024. Alam naman natin na itong si VP Inday Sara Duterte, bago pa yung mga quadcom na yan, kung ano-ano mang hearing dyan sa inatinanho ni VP Inday Sara Duterte, mapa-House, mapa-Senate, alam naman ho natin, actually may pa nga ang buhok niya nun eh. Alam naman na natin napunta ho ng Senado yan. Meron hong unang-unang gumisa dyan. Kilala niyo naman ho kung sino. Hindi pa ho pinag-uusapan itong mga iba't ibang issue sa DepEd at OBP. Noong time na yon, kalihim secretary pa ho siya ng DepEd. Unang-unang nagpapunta sa kanya dyan, gumisa sa kanya dyan, walang iba kundi ho si Idol Senador Rapi Tulfo, mga kababayan. Kung matatandaan nyo, si Senador Rapi Tulfo ang unang-unang bumasag. Bumasag dyan ho kay VP Inday Sara Duterte. About ho sa kanyang panunungkulan, magmula ho nung 2022 nang inappoint ho siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim sekretary ho ng DepEd. About ho sa mga tinatawag hong ghost student beneficiaries na naglalabas ho ng pondo ang DepEd, no? Binibigay sa mga estudyante. Pero wala palang mga ganon. Mga ghost student pala yon. Mga ghost student beneficiaries. Nasa ano yata yun eh. Kung nasa 200 million yata, mahigit yata yun. Kung totoo talaga yun, saan napupunta ho yung pera? Kung wala naman talagang tumatanggap ng mga ganong estudyante. Ngayon, ito mga kababayan, nung nakaraang araw, ito hong si Idol Senador Rapi Tulfo, nung 9 ho ng Pebrero, taong kasalukuyan, 2026. Tinalakay ho ni Senador Rapi Tulfo yung mga bulok na CR at mainit na silid-aralan. Lumapit sa akin ang Ano pa yan? Ulitin natin Ipinunto ni Senador Rapi Tulfo ang ilang reklamo na natanggap ng kanyang opisina ukol sa problema ng mga pasilidad ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa pagtatalakay ng Senate Committee on Basic Education ukol sa kakulangan sa mga silid-aralan, kulang sa mga silid-aralan. Sinabi ni Tulfo na ilan sa mga isinusumbong sa kanya ay mga bulok na palikuran, may init na silid-aralan, at hindi magandang isolation ng mga ito na nagre-resulta sa maingay at kapaligiran para sa mga estudyante. Senador Rapi Tulfo pinuna ang mga hindi maayos na pasilidad sa mga pampublikong paaralan o mga publikong eskwelahan. Alam niyo naman mga kababayan, ang DepEd ho, ang sakop ho niyan, mga pampublikong eskwelahan.
mga public school. Luzon, Visayas, Mindanao. At ang sekretary kalihim ho niyan mula 2022 to 2024 si BP Inday Sara Duterte. Diba? Kailan lang naman naupo ho dyan si Senador Angara, si Secretary Angara ngayon. Oh. Diba? Ngayon mga kababayan, ano ba pinupunto natin dito? Patugtugin muna ho natin yung video. Ha? Para tayong magkaliwanagan. Play muna natin. Namamayagpag pa rin ang Sorry po. Electric fan. So ventilation is very, very important and insulation. Ulitin natin. Marami sa mga lumapit sa akin, ang problemang sinasabi nila ay yung CR, na bulok ang CR na ginawa. Tapos yung classroom ay hindi ganon kaganda ang when we're talking about insulation. Kasi halimbawa, malapit sa freeway, marinig mo yung takbo ng mga bus, tricycle, jeep, kasi hindi magandang insulation. So, nababawasan yung learning skills ng mga estudyante kasi hindi sila makapag... Ma'am, let me finish, please. Don't raise your hand while I'm talking, please. Hindi nakapag-concentrate, na-stress po ako, raise ka ng raise. Please don't interrupt me, okay? So nababawasan po yung learning skills ng mga estudyante kasi nandyan yung ingay ng mga tricycle, mga bus. At isa pa, meron din mga insidente na kung saan yung mga classrooms, ginagamit po ito sa bilang evacuation center during calamities. Now, dapat itong mga classrooms, they're built to withstand typhoons and earthquakes and stuff like that. Pero may mga classrooms, Mr. Chair, na monitor natin pagdating sa bagyo, ito yung unang nililipad, itong unang binabaha. So dapat, we have to be very careful na talagang quality yung classrooms na binibuild natin. And one more, Mr. Chair, every single year, humingi ng contribution, whether PSIP 1, PSIP 2, ang mga eskwelahan sa mga estudyante para sa mga electric fan. So dapat maganda yung build ng classroom na may electric fan, ceiling fan siguro mas maganda para hindi na pwede humingi ng contribution sa mga estudyante. At saka yung yung tawag nun, para pasukin ng hangin na ventilation, maayos yung ventilation. Kasi yung PSIP 1, PSIP 2, kung titingnan mo po yung mga classroom doon, it wasn't really built that properly na para maging maayos yung ventilation para sa mga estudyante. Kasi karamihan sa mga estudyante, in fact, Mr. Chair, last year, I donated several dozens of electric fans sa mga iba't ibang eskwelahan sa iba't ibang lugar dahil nga po, kulang ventilation, kulang ang electric fan. So ventilation is very, very important and insulation. Ayan ho mga kababayan, mga kanalays, narinig ho natin kay Idol Senador Rapi Tulfo na napakarami ho niya natatanggap na complaint na kung saan may iba't ibang pampublikong eskwelahan na bulok ang mga CR, no? Mga sira-sirang kwarto, may mga problema sa ventilation, mga electric fan, kulang. Siyempre, paano nga naman makakapag-aral ho yung mga estudyante, mga bata, kung habang nagtuturo yung teacher, nararamdaman nila, init. Makakapag-aral ba sila niyan? So, apektado ho yung kanilang pag-aaral dyan. Na imbis na may matututunan silang tama, maganda, maayos, napipick up ho nila, maayos yung tinuturo ho ng kanilang mga professor, guro, hindi sila makapag-concentrate dahil hindi sila komportable. Ano ba point natin dito mga kababayan? 2026 lang ngayon, kakapasok lang. Kakaupo lang ni Senador Angara. Saan ba napunta yung mga confidential fund? Saan ba napunta yung mga pondo nung panahong si BP Inday Sara Duterte umupo ho dyan ng 2 taon, 2022 to 2024? Saan napunta? Kasi mga kababayan, kung itong mga pampublikong eskwelahan, itong mga public school,
ay may mga pangangailangan dito. Yung mga mga public school dito ho sa Metro Manila ay may mga pangangailangan pa. Paano pa yung mga pang-public school ho sa malalayong probinsya? Paano yun? Hmm? Ano point natin? Kasi mga kababayan ito, excuse me. Ito mga kababayan, Ah, ito. Hmm? Ano-ano ba yung mga bukod sa confidential fund, the 120 iba't milyon-milyon, daan milyones na confidential fund, saan sana punta? Meron pang issue kay BP Inday Sara Duterte, 125 million confidential fund. Iba pa yun na naubos lang yata ng ilang araw. Ha? At yung daan-daang milyon, bilyones. O bukod pa dyan, ano pa ho yung, excuse me, ano pa ho yung mga dapat sagutin ni BP Inday Sara Duterte saan napunta ang mga pera, pondo. Kung makikita nyo dyan sa screen mga kababayan, ayan expectation versus reality. Sabi ng Rappler. Itong news ho na ito, binalikan ho natin nung ayan 2024. Ayan tingnan nyo. May pondo May pondo Ang problema tingnan nyo, ang target new classrooms. Ang target sa buong bansa, 6,379 na classroom. Sa buong bansa yan. Sa pamumuno ni BP Inday Sara Duterte, makikita nyo dyan, completed 192 lang. Sa pamumuno ho ni BP Inday Sara Duterte, 192 lang ho ang nagawa. Over 6,379. So, yan ang target, 6,379 na mga bagong classroom, nagawa 192. Ibig sabihin, may tina-target. Ibig sabihin, may pondo. Nakukuha niyo, may pondo. Sunod. Classroom repairs. Mga i-repair ho ng mga classroom. Iba ho yung new classroom, talagang 6,379. Magtatayo ng mga bagong classroom, Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin yan, 6,379, yun ang target. Ibig sabihin, yung DepEd na ang bahala kung yung 6,379, sila DepEd na ang bahala kung saan sa mga eskwelahan yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Basta yun ang target. Ibig sabihin, magsasurvey kayo saan ba may mga pampublic eskwelahan na kailangan ng mga kwarto. Di ba? New classroom, 6,379. Ang nagawa, 192 lang. So, grabe, sobrang layo. Classroom repairs, 7,550 ang target. Target, sabihin may pondo. Ang na-repair lang na classroom, 208. Makinig kayo mga DDS, ng mga magulang. Especially mga anak nyo nag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan. Last mile schools. 88 ang target. Ano ang nagawa? Ang naayos na ano lang? 3 lang. Ayan Basahin mo natin ito. Kahit konti lang, mahaba kasi. Ayan A 2023 Commissions on Audit Report. Noong 2023, nagbigay ng audit ang COA. A 2023 Commission on Audit Report shows that the Department of Education under Vice President Sara Duterte missed several targets in building and repairing school facilities. Ano masasabi nyo dyan? Saan napunta ang pondo? Saan napunta yung mga pondo? Kung katulad niyan, katulad nga niyan, new classroom, 6,379 ang target. Yun ang pinapagawa. Siyempre may pondo.
192 lang ang nagawa. So, nasan yung iba? Saan napunta yun? Ha? Kaya hindi na ako magtataka yung programa or itong si Senador Rapi Tulfo, ang dami hong nagme-message ng mga reklamo, mga kulang na mga kung ano-anong kagamitan sa mga pampublikong eskwelahan. Ito ho yung mga, alam niyo yun, yung mga nawawalang pondo sa DepEd under BP Inday Sara Duterte. Ito yung mga naging resulta. Ito yung mga naging resulta. Kasi kung walang nangyaring, kasi sabi may nangyari raw corruption dyan. Kung walang nangyaring corruption dyan, walang mga nawawalang pera, kung yung confidential fund ay hindi mga nawawala, ay wala siguro mga reklamong ganito. Ha? So, saan napunta? Yung mga confidential fund, yung mga nakatanggap tulad ng Mary Grace Piatos na ayaw nyo ilabas, wala kayong planong ilabas. Anong ginawa nyo sa confidential fund na yan? Ha? Kasi mga kababayan, sa totoo lang pag naging top, kasi ito mga kababayan, ang DepEd ho ang isa sa may pinakamalaking nakukuhang pondo ho sa gobyerno. Kasi ang priority ho dyan mga pampublikong eskwelahan na kung saan mga nag-aaral, walang-wala. Kapag ikaw nangurap dyan, kapag ikaw naglustay dyan ng pera, ang ninakawan mo mga estudyante, mga bata. Para sa kanila yan Di ba sabi nila ang pag-asa raw ang mga kabataan. Paano pa magiging pag-asa ang kabataan? Kung hindi makapag-aral ng maayos dahil hindi sila komportable. Mainit, sira-sirang CR, sira-sirang kwarto. Ha? Ito pa, mga kababayan. Bukod diyan. Ha? Bukod ho dyan, ito pa. Sa pamumuno ho ni BP Inday Sara Duterte, dyan ho siya DepEd. Meron pa hong isang katanungan, matinding bulyaso ito si BP Inday Sara Duterte na kung saan dapat dati na itong nag-resign Hindi na hinintay yung skandalo niya dyan sa DepEd at OBP. Hindi niya na dapat hinintayan. Dapat nung nangyari ito, nag-resign na siya kung manipis ang mukha nito. Lawmakers, ayan sabi dito sa Philippine Star. Lawmakers want BP accountable for 5.6 billion DepEd food. Wasted. Tingnan nyo. Basahin natin. Dapat sumagot si Sara para sa 5.6 billion na skandal ng DepEd na basura ng pagkain. Hinihiling ng dalawang mambabatas na maging malinis si Vice President Sara Duterte tungkol sa 5.6 bilyong halaga ng pagkaing nasayang sa ilalim ng feeding program ng Department of Education DepEd sa kanyang panunungkulan bilang kalihim nito. Nilinaw ng Assistant Majority Leader na si Jefferson Kong Han. Tama? Hindi ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa transparency at accountability. Nararapat na malaman ng publiko kung saan napunta ang bilyon-bilyon mga pondo na dapat magpapakain sa mga nagugutom na mag-aaral. Hindi nabubulok sa imbakan, deklara ni Kong Hum. Bigyan diin din niya na dapat sagutin ni Duterte ang mga sistematikong pagkabigo na humantong sa pagkabaksak ng programa. Ayon sa nakapinsalang ulat ng Commission on Audit COA, ang 2023 DepEd feeding program ay sinalanta ng matinding kapabayaan, inamag at insect-infested nutribans. Pati nutribans, dati, programa na ho ni Ferdinand Marcos Sr. yan, tatay ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Nabubulok na pagkain,
lahat ay ipinamahagi sa mga pampublikong paaralan sa buong lalawigan ng Aurora, Bulacan, Misamis Oriental, Ilagan at Quezon City. Sa halip na ituro ang mga daliri, dapat harapin ni VP Duterte ang mga katotohanan. 5.6 bilyong halaga ng pagkain ang nasayang at walang nakuha ang mga bata, sabi ni Kung Hun. Siya ang namahala. Ito ay command responsibility. Ito ay hindi political na ingay. Ito ay tungkol sa maling paggamit ng pera ng mga nagbabayad ng buwis. Isipin nyo, mga kababayan, 5.6 billion, hindi ho napamigay sa mga bata. Nabulok daw sa imbakan. So, ibig sabihin, walang tamang proseso. Bulilyaso. Hindi mo pa nga alam kung yung pagkain nabulok na yan, yung nasa imbakan nila, talagang halagang 5.6 billion yan. Yung nangyari na yan, dapat nga si BP Inday Sara Duterte, siyang kalihim, siyang sekretary. Nabulok yung mga pagkain. So, ibig sabihin, nagkaroon ng kapabayaan sa management. Ako yan, magre-resign na ako eh. Isipin mo, 5.6 billion na walang parang bula. Ano masasabi niyo dyan? Yan lang nagkaroon pa ng bulilyaso si BP Inday Sara Duterte. Sa pamimigay lang ng pagkain, Luzon, Visayas, Mindanao, yung Nutriban na yan. Paghahawakin nyo pa ng isang bansa? Oh my goodness. Ano masasabi nyo dyan? Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.